Nagpahigayon og duha ka adlaw ka live fire exercises gikan Mayo 20 ngadto sa 21 2026 sa Barangay Kapitan Bayong Impasugong Bukidnon ang 4th Field Artillery Battalion. Kini gitambungan sa mga kasundaluhan, Army Reserved, stakeholders, government officials ug mga bisita. Duha ka unit sa Howitzer 105 ang gigamit nga adunay 40 rounds alang sa live fire exercises. Sa pakighinabi sa news team, kang Lieutenant Colonel Alan M. Peñaflor, Artillery Philippine Army, Commanding Officer sa 4th Field Artillery Battalion, matud niya, mahinungdanon ang maong training aron mabansay ang tropa sa kasundaluhan ug masulayan ang katakos sa weapon sa ingon magamit dili lang sa insurhensya, lakip na sa territorial defense. Mayong adlaw sad ma'am and thank you for coming. Sir, kinatong gipagayon karon nga live fire exercise pila ni kaadlaw and kinsa-kinsa ang nag-participate niini. Participate ani nagkandak ani is ang first howitzer platoon ng Alpha Battery 4th Fab na naka-station, naka-support sa 403rd Infantry Brigade. 2-day activity ni siya karon ang first day ug ugma ang main conduct ng live fire exercise. Kini bang duha ka witcher nga nasa to ang likod, sir, nahimo ni silang parte or kabahin na sa pagpakgang sa to ang mga kaaway sa kabukiran? Yes ma'am, kini sila ang mga ginagamit na actual na ginagamit natin sa fire mission pag-support sa mga encounters ng mga infantry battalions diri sa Bukidnon. Actually, tulo ka buok among objectives para sa live fire exercise. First ma'am is to check yung proficiency ng atong mga tao kung ang skills nila makapag-deliver pa yapon og accurate og timely na artillery fires. Second ma'am is to check yung functionality ng atong mga guns kasi legacy guns to medyo dugay na. So gina-check na mo kung yung serviceability niya is okay pa. And lastly, ipakita ang capability ng atong guns sa aming mga stakeholders diri sa Bukidnon. Aside sa training and pag-check sa ato ang mga weapons or guns, doon na ba tayo laing gipangandama niini, sir? Actually ma'am, kining among ginabuhat in part na pod sa pag-shift o transition natin sa territorial defense. Since hapit na sa buong area ng Fort ID, gamay na lang ang nabilin sa PICAS, sa NPA. So ga-prepare pod me for territorial defense niya. Kini ang mong pagkandak ng mga live fire exercise in preparation or in support doon sa territorial defense ng Philippine Army. Giklaro usab ni Lieutenant Colonel Peñaflor nga nakig-coordinar sila daan sa lokal nga panggamhanan og nangayog permit gikan sa tribal leaders usa pa man gipahigayon ang exercises. Kini aron masigurong luwas og mahilikay ang mga katawhan lakip na ang kahayupan aron dili maigo sa bala panahon sa exercises. Actually, months before ma'am, nag-conduct na may courtesy call kay mayor ng Impasugong, pati sa barangay officials o mga sitio leaders sa atong area. Nananghid na ta nung ipahibalo na nato atong intention na mag-conduct og live fire. Og days before karon sa pag-conduct ng activity, nami unit yung CMO company na nag-conduct og loudspeaker operations para i-announce ning pag-conduct og live fire exercise. So klarohon na to, ang bukid kung asa naigo ang ato ang bala, sir, kana siya diha inhabited, walay tawo nagpuyo or mga kahayupan. Correct ma'am, kani before me nagipili gikuha mig certification galing sa sitio leader or barangay officials ni kining impact area walay mga balay, walay mga tao ganha og wala poy bisaga mga hayop, mga baka na anap kasi mo namong isaga siguro before namo i-conduct activity yung safety ug security ng bawat isa. Katropa aron baskog ang imong lawas ug dili kadaling kapuyon. Tumar og Premium D3 capsule para sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News.